Magandang umaga sa ulo ng ating mga tampok na balita sa oras na ito. 1.25 billion pesos na halaga ng loan para sa Pilipinas, inaprubahan na ng World Bank. Kasong isasampa laban kay suspended Bambantarlac Mayor Alice Guo, isa sa pinal na ng Office of the Solicitor General o OSG ngayong linggo. Vice President Sara Duterte, inihayag na hindi humiling ng confidential funds ang Office of the Vice President mula sa 2025 proposed national budget. Inaprubahan ng World Bank ang nasa 1.25 billion na halaga ng loans o pautang para sa Pilipinas. Nakalaan ito sa dalawang malalaking proyekto ng pamahalaan. Ang detalye sa ulat ni Rosa Licos. Inihayag ng bank na inaprubahan ng Board of Executive Directors nito ang funding support para sa Pilipinas na nagkakahalaga ng 1.25 billion US dollars o mahigit 73 billion pesos. Ang 500 million US dollars o 29.2 billion pesos na pautang ilalaan sa Infrastructure for Safer and Resilient Schools project. Ito ay upang suportahan ang recovery ng mga paaralan sa mga piling rehiyon sa bansa na naapektuhan ng lindol at bagyo sa mga nakalipas na taon, partikular na sa Cordillera Administrative Region, Caraga, Central Luzon, Bicol Region, Western Visayas, Central Visayas, Eastern Visayas, Davao Region at Sorsogon. Sa pahayag ng World Bank Country Director for Brunei, Malaysia, Pilipinas at Thailand na si Dayam Diop, mahalagang bahagi ng human capital ang edukasyon at sa pagsusulong ng learning environment at pagtitiyak ng ligtas na mga paaralan, mas mahihikayat na pumasok sa paaralan ng mga bata at tapusin ang kanilang pag-aaral. Samantala, inaprubahan din ng World Bank ang nasa 750 million US dollars o 43.8 billion pesos na halaga ng loan para sa Philippines' Second Sustainable Recovery Development Policy. Ilalaan naman ito upang suportahan ang mga reforma na magpapalago ng pamumuhunan sa public service sectors at public infrastructure, partikular na sa domestic shipping. Gayun din upang maipromote ang renewable energy, mapangalagaan ang kalikasan at maisulong ang climate resilience. Ang bagong utang ng Pilipinas inaasahang dadagdag sa national government debt na nagkakahalaga ng 15.02 trillion pesos as of April 2024. Rosa Licos, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Inaasahang magpupulong ang Office of the Solicitor General o OSG ngayong linggo para pag-usapan ang kasong isasampa laban kay suspended Bambantarlac Mayor Alice Guo. Ang detalye sa report ni Dante Amento. Matapos ihayag ng National Bureau of Investigation o NBI na tugma ang fingerprints ni Mayor Alice Guo sa isang Chinese national na si Guo Huaping, ipinahayag ni Solicitor General Minardo Guevara na malaking tulong ang ebidensyang ito sa ginagawa nilang investigasyon kaugnay sa co-warrant to petition na plano nilang isampa sa suspendidong alkalde. Isasamaan niya nila ito sa ibang ebidensya para sa mas matibay na larawan ng isyu. Dagdag pa ni Solgen Guevara, magpupulong ang kanilang team sa linggong ito para isapinal ang aksyong legal o kaso na isasampa nila kay Guo batay sa mga nakalap nilang ebidensya. Samantala, nakahanda naman ang Commission on Elections o COMELEC na maghain ng kaso kay Mayor Guo. Ayon kay COMELEC Chairman George Erwin Garcia, kasong election offense naman ang kanilang isasampa sa Regional Trial Court. Partikular na kung nagkaroon ng misrepresentation o pagsisinungaling si Guo sa kanyang Certificate of Candidacy o COC sa pagsasabi nito na siya ay lehitimong Pilipino. Alamin natin ano ang tamang aksyon na gagawin ng OSG sa bagay na yan. Ang COMELEC naman, pwede po kami mag-moto proprio file ng kasong kriminal o election offense sa pamamagitan ng aming law department. Dagdag pa ni Garcia, hihintayin lang nila na makapagsampa ng kaso ang OSG na layong mapatalsik sa pwesto ang alkalde. Duty po namin yan, lalo pat kung may paglabag sa ating Omnibus Election Code. Bilang guardian ng Omnibus Election Code, dapat ang COMELEC nagmomoto proprio. Lalo pat malinaw ang ibigay siya at kung may makikita talaga ng mga paglabag, katulad ng ginagawang investigation ng Senado, ng OSG at ng National Bureau of Investigation. Dante Amento, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.
Wala na umanong balak tumakbo pa sa politika si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ayon sa dating Pangulo, matanda na siya para tumakbo pa at sa halip ay ipinaubaya na lang nito sa Diyos ang kanyang kapalaran. Nawala ka Inday. Jamming ka niya na gusto. Wala na, pagbalabag yung mga tanong, ito si ano, melo daw na ako, tanda na. Kana mo'y matubak na to. Huwag mo konsulta ta sa Ginoo. Layo kayo na. It's too distant really to give a reckoning what will happen in between year 28. Anything goes na, di ba? Di tao kanon kaya. Diyos ray, di ba? Sinabi rin ng dating Pangulo sa isang press conference kahapon sa Tacloban City na walang jurisdiksyon ng ICC sa ating bansa kaugnay ng war on drugs ng kanyang administrasyon. Nilinaw din ni FPRRD na walang layon ang maisug rally para patalsikin si Pangulong Marcos Jr. kundi isa lamang itong paraan upang ipahayag ang kanilang sentimiento. Dumalo si Vice President Sara Duterte sa Pasidungog sa Cebu City nitong weekend na inorganisa mismo ng Office of the Vice President upang parangalan ang project partners nito na kumikilala sa iba't ibang programa ng OVP. Sinagot dito ng Vice Presidente ang ilang issue kaugnay sa kanya. Ang detalye ng balita sa ulat ni Jed Neresina. Inihayag ni Vice President Sara Duterte na hindi humiling ang Office of the Vice President o OVP ng confidential funds mula sa panukalang 6.3 trillion pesos national budget para sa 2025. For the Office of the Vice President, no, wala kami proposal ng confidential funds for this year. Kaugnay nito na una nang binitawan ni Vice President Duterte ang 500 million na confidential and intelligence funds sa ilalim ng proposed 2024 national budget. At sa plenary deliberation sa 2024 proposed budget ng Department of Education o DepEd, sinabi ni Senator Pia Cayetano na binitawan na rin ni VP Duterte ang 150 million pesos na confidential funds ng ahensya. Bukod dito, tumanggi rin ng Vice Presidente na makita bilang isang opposition figure kasunod ng kanyang desisyon na magbitiw bilang miyembro ng gabinete ng Administrasyong Marcos. Trabaho ko at sa pagkatao ko at sa pagkatao ko, hindi ako gumagalaw for the administration, Ang galaw ko kung ano yung makakatulong sa ating mga kababayan at kung ano yung karapat-dapat para sa ating mga. Dagdag niya, kasalukuyan siyang nakatutok sa 30 araw na transition plan para sa lahat ng strands sa DepEd Central Office at sa mga proyekto at aktibidad ng Office of the Vice President. Jed Neresina, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Binigyang diin ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na pagmamay-ari ng Pilipinas ang West Philippine Sea. Sa isang pahayag nito kahapon, nilinaw ni Duterte na kung siyang tatanungin, naniniwala ito na bahagi ng Exclusive Economic Zone o EEZ ng bansa ang WPS. Dagdag pa nito, malaya rin umanong nakapangingisda ang mga Pilipino noon sa pinagtatalunang teritoryo ng China at Pilipinas kung saan walang isyung pinag-uusapan tungkol sa teritoryo. Patuloy naman ang ginagawang panghaharas ng China sa mga barko ng mga Pilipino sa West Philippine Sea sa kabila ng pagkakaroon ng 2016 Arbitral Tribunal ruling na sumasalungat sa posisyon ng Beijing sa usapin. Matapos ang nangyaring maritime incident noong June 17 sa pagitan ng China Coast Guard at Philippine Navy, tiniyak ni AFP Chief of Staff General Romeo Brawner Jr. na magpapatuloy ang bansa sa isinasagawang rotational and resupply mission sa West Philippine Sea. Samantala, ayon sa General, huwag maniwala sa mga fake news na ipinapakalat ng China at ang balitang makikipagdigma ang Pilipinas. Narito ang report ni Grace Doctolero.
Philippines o AFP Duterte. Ipagpapatuloy ng Armed Forces of the Philippines o AFP ang kanilang rotation and resupply o RORE missions sa mga military outposts nito sa pinag-aagawang teritoryo sa West Philippine Sea sa kabila ng harassment ng China. Iginiit ni AFP Chief of Staff General Romeo Bronner Jr. na responsibilidad nilang magbigay ng mga pangangailangan sa mga tropang Pilipino na nakadeploy sa iba't ibang bahagi ng WPS tulad ng Ayungin Shoal at Pag-asa Island. So talagang responsibilidad po namin na magdala ng mga supply dito sa mga sundalo natin who are manning these stations. So definitely we will continue with our resupply mission. It is our responsibility, it's our obligation, and it is a legal operation, legal military operation that we are doing in our exclusive economic zone. Itinanggi din ni Bronner ang ideya na isa publiko ang schedule ng mga RORE mission ng bansa sa BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal. Definitely magkakaroon ng RORE, but we cannot divulge, of course, the specifics of that mission and also the schedule, dahil medyo kailangan na paghandaan muna natin ito. Dagdag pa nito na nanindigan ng AFP na may karapatan ang Pilipinas na magsagawa ng misyon sa teritoryo ng bansa sa WPS batay na rin sa 2016 arbitral ruling. Whether it's a big ship or a small ship, ang stand natin is that illegal yung presence ng Chinese dito sa area na ito. Because as we said, under the UNCLOS and other international laws that we are following and observing, hindi po pwede na nandito sila sa area na ito and harassing the Filipino fishermen and even Philippine Navy vessels. Samantala, nanawagan naman si AFP Chief of Staff General Romeo Bronner Jr. na huwag maniwala sa mga fake news na ipinakakalat ng China na makikipagdigma ang Pilipinas. Ang panawagan namin sa ating mga kababayan is that we have to be very vigilant when it comes to reading or watching fake news. Magmatsyag tayo. Sa Palawan na. O nga po, marami kasing kumakalat ngayon ng mga fake news na sinasabi na magkakagera na tayo. Huwag po kayong mag-alala. Yun po ang gusto namin ipaabot sa ating mga kababayan. Huwag kayong mag-alala. Dahil ginagawa po natin lahat ang ating kayang gawin upang maiwasan po natin ang gera. Yan po ang utos ng ating Pangulo. Grace Dr. Lero, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Kumpiyansa ang Department of Justice o DOJ na maibabalik sa Pilipinas ang dating mambabatas na si Arnie Teves ngayong buwan ng Hulyo. Naniniwala ang ahensya na mapapauwi sa bansa ang dating kongresista kahit pa mag-apela ang kanyang kampo sa desisyon ng Timor-Leste Court of Appeals na naggawad ng extradition request ng Pilipinas laban kay Teves upang harapin ang kanyang mga kasong kriminal. Ayon naman sa abogado ni Teves na si Attorney Ferdinand Topacio, iaapela nila ang desisyon ng Appellate Court ng Timor-Leste sa pag-aproba ng extradition request ng gobyerno ng Pilipinas dahil may nakabinbing aplikasyon pa umano para sa political asylum. Ngunit ayon sa DOJ, 2 beses nang tinanggihan ang aplikasyon ni Teves para sa political asylum. Sinabi ni Clavano na malakas ang kaso ng gobyerno ng Pilipinas para sa extradition dahil ang mga argumento ng kampo ni Teves ay hindi naman umano totoo. Nakauwi na sa bansa ang 5 sa 27 Filipino seafarers ng MV Transworld Navigator. Ito ay matapos atakihin ng naturang cargo ship ng mga Houthi rebel sa Red Sea noong nakaraang linggo. Ang detalye sa report ni Asher Cadapan Jr. Kinumpirma ng Department of Migrant Workers o DMW na ligtas ng nakadaong sa isang port sa Egypt ang MV Transworld Navigator matapos itong atakihin ng mga rebelding Houthi sa Red Sea noong June 23. Sakay ng naturang cargo ship ang 27 Pilipinong tripulante.
Agad namang nagsagawa ng repatriation ng DMW upang makauwi sa kani-kaniyang pamilya ang mga Filipino seafarer. Ayon kay DMW Assistant Secretary for Sea-Based OFW Concern Jerome Pampolina, dumating sa bansa ang unang batch ng mga Pilipinong marino kahapon, June 30. Nakarating na po ang 5 sa 27 po na ating marinong mga tripulanteng Pilipino na galing sa vessel na Transworld Navigator. Ayon sa DMW, emosyonal na nakauwi sa bansa ang 5 seafarers. Bagaman kinumpirma ng ahensya na walang nasugatan sa mga Pilipinong tripulante matapos atakihin ng mga armadong grupo. Paliwanag pa ng DMW na sa 3 batch ang pag-uwi ng mga seafarer dahil hindi magkasya ang mga ito sa isang flight lang. Yung iba pong mga tripulante, pabalik na rin po, nakaschedule po sila, I believe, sometime July 2 sa Tuesday. Yung isa yata may flight na I think midnight ng July 3. So pabalik na po lahat, all safe. Wala naman pong na-injure or nasaktan. Tiniyak naman ng DMW ang pagbibigay ng tulong pinansyal at psychological assistance sa mga tripulante. Asher Cadapan Jr., UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Umabot na sa halos 400 ang mga unauthorized o illegal vehicles ang nahuli ng Special Action and Intelligence Committee for Transportation o SAIC sa kanilang mga isinasagawang anti-colorum operations mula noong Nobyembre ng nakaraang taon hanggang ngayong June 2024. Ang detalye sa ulat ni JP Nunez. Malaki na ang epekto ng mga ginagawang operasyon ng Special Action and Intelligence Committee o SAIC ng Department of Transportation laban sa mga unauthorized o colorum vehicles. Batay sa datos ng DOTR, umabot na sa 364 unauthorized vehicles ang kanilang nahuli simula November 2023 hanggang June 2024 at umabot na sa 135 million pesos ang mga naipataw na multa. Nasa 200,000 pesos ang ipinapataw na multa sa mga illegal na van habang nasa 1 million pesos naman sa mga illegal na bus. Ayon sa kagawaran, dahil sa patuloy na operasyon, nakikita nilang lalo pang ma-expose ang mga illegal na sasakyan. Layunin ng DOTR na matuldukan ang operasyon ng mga kolorum na sasakyan upang hindi makompromiso ang kaligtasan ng mga commuter. Hinihikayat din ng ahensya ang publiko na isumbong ang mga kahina-hinalang iligal na sasakyan sa kanilang commuter hotline na 0920-964-3687. JP Nunez, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Magandang balita naman po para sa mga motorista. Simula ngayong Lunes, July 1 ay ipapatupad na ang libreng toll sa Cavite Expressway o Cavitex na tatanggal o tatagal ng hanggang July 30. Ito ay matapos aprubahan ng toll regulatory ang 1-month suspension ng pangongolekta ng toll na iminungkahi ng Philippine Reclamation Authority na siya namang may-ari ng lugar ng Cavitex. Nauna nang pinasalamatan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang agarang aksyon ng TRB, gayon din sa MVP Group na siya namang nangangasiwa sa operasyon ng naturang expressway. Samantala, para naman po sa mga babiyahe ngayong umaga, narito ang lagay ng trapiko sa iba't ibang bahagi ng bansa. Sa live feed po ni Ambrose Besoro sa Commonwealth Avenue, makikita po natin on both sides na maluwag po ang daloy ng mga sasakyan, bagaman may kaunting pagbigat na po dito sa may right side ng ating screen kung saan meron na rin pong overflow or counterflow doon sa kabilang lane at maluwag pa rin naman po ang daloy ng mga sasakyan. Dito naman po sa ating live footage sa EDSA Bagong Barrio, dito po sa right side na papuntang monumento, ay maluwag pa rin po ang daloy ng mga sasakyan at wala pa rin po tayong nakikitang pagbigat ng or pagdami ng bilang ng mga sasakyan at pati na rin po dito sa may Balintawak area or papunta ng Balintawak ay maluwag pa rin po ang daloy ng mga sasakyan.
Nandito naman po ang lagay ng trapiko sa North Luzon Expressway o sa NLEX. Dito po sa may Balintawak ay wala naman po tayong nakikitang pagbigat ng daloy ng mga sasakyan on both sides. At dito naman po sa may Valenzuela Interchange, sa may left side ay nagkakaroon na po ng kaunting pagbigat ng daloy ng mga sasakyan. Ngunit dito naman po sa may right side ay maluwag pa rin naman po ang daloy ng mga sasakyan. Sa Mindanao Toll Plaza, makikita po natin na bagaman maluwag po ang daloy ng mga sasakyan, may kaunting pag-ipon na po dito sa may toll gate, lalo na po dito sa may cash lane. Subalit sa left side po ng ating screen ay maluwag po ang daloy ng mga sasakyan. Dito naman sa may Kawayan Interchange Bridge ay on both sides ay maluwag po ang daloy ng mga sasakyan. Sa Bukawe Toll Plaza, sa mga pupunta po ng Bulacan, ay maluwag po ang daloy ng mga sasakyan at gayon din sa mga papunta ng Maynila. Dito naman po sa may San Fernando Interchange ay maluwag na maluwag po ang daloy ng mga sasakyan. Sa kuha naman ni Christian Lopez dito sa South Luzon Expressway sa may Calamba area. Dito po sa right side at sa left side ay may kaunting or bahagyang pagbagal na po ng mga sasakyan. Papunta po dito sa may Batangas Port dito sa left side at maluwag naman po ang daloy ng mga trapiko hanggang na may kaunting pagbigat na rin po dito sa mga papuntang Metro Manila. Puntahan naman po natin ang ating drone team sa drone video ni Jimmy Cordillera sa Pardo Service Road sa Cebu City. Maluwag naman po ang daloy ng trapiko sa magkabilang lane dito po sa papuntang Talisay at Basak, Cebu City. At yan ang ating traffic update sa oras na ito. Nasawi ang nasa 18 tao sa tatlong magkakahiwalay na pagsabog sa Nigeria kahapon. Naganap ang unang pagsabog sa isang kasal alas 3 ng hapon local time noong Sabado, habang ang ikalawang pagsabog ay naganap sa isang general hospital sa Gwoza at ang ikatlo naman ay sa isang libing. Ayon sa ulat, kabilang ang mga babae at mga bata sa mga nasawi. Sa kasalukuyan ay wala pang detalye kung sino ang utak sa mga pagsabog. We can't even say how these people got to Gwoza. We don't know how many of them. We don't know why they did all this. With the issue of the insurgency around, we're trying to settle people, taking them back to their places, but unfortunately this incident happened. You see, there's going to be so much fear in people and movements in Gwoza. Not only in Gwoza, even the surroundings. Nasa 4 na tao na ang nasawi habang isang nawawala dahil sa pagbaha sa southern Switzerland nitong weekend. Ayon sa ulat, 3 tao ang nasawi sa pagguho ng lupa sa Maggia Valley, habang ang isa naman ay natagpuang patay sa isang hotel sa Saasgrund na hinihinalang natangay ng mabilis na agos ng tubig. Patuloy naman ang paghahanap sa isang 52 years old na lalaki na nawawala simula pa noong Sabado. Ilang kalsada rin ang hindi na madaanan dahil sa mga debris na dala ng pagbaha. Lima ang patay habang mahigit 30 naman ang sugatan matapos ang nangyaring pagsabog sa isang bodega ng paputok sa Barangay Tetuan, Zamboanga City nitong Sabado, June 29. Sa lakas ng pagsabog, nawasak ang pader ng imbakan at nadamay din maging ang mga kalapit na bahay nito kung saan 15 ang naitalang partially damaged. Batay sa tala ng city government ng Zamboanga, tinatayang nasa 62.5 million pesos ang pinsalang iniwan ng nangyaring pagsabog na nagdulot ng sunog sa lugar. Iniimbestigahan pa ang sanhi ng pagsabog habang patuloy naman ang assessment ng City Social Welfare and Development para tugunan ang pangangailangan ng bawat pamilyang naapektuhan ng insidente. Wagi ang iba't ibang produkto ng 25 kumpanya para sa DTI Good Design Awards 2024 para sa natatanging tatak Pinoy na mga produkto at serbisyo. Narito ang report ni Harry Ilagan. Kasabay ng pagdiriwang ng World Industrial Design Day noong Sabado,
nagsagawa ang Department of Trade and Industry ng ikatlong Good Design Awards para sa mga natatanging tatak Pinoy na mga disenyo. Ayon kay DTI Design Advisory Council Maylin Abiva, mula sa mahigit 200 entries sa buong Pilipinas, 84 lang ang napili para sa 5 kategorya. At mula sa 5 kategorya, 25 na kumpanya lamang ang nabigyan ng pagkilala para sa natatanging disenyo. Ito ay ang paggawa ng product design, furniture, fashion, placemaking or architecture or interior urban design, business design, business process, image making, at communication design o advertising. And the Good Design Award Philippines is actually a testament or a showcase, an excellence award, which is a compliance for the Philippine Design Competitiveness Act, the Republic Act 10557. Pinagbasihan ng DTI Design Center ang mga sumusunod na kriteria para mapili sa iba't ibang kategory, tulad ng traditional functions o may kabuluhang gamit, innovation o bagong ideya sa disenyo, at kung gaano kahalaga sa kanila ang obra na may tatak Pinoy o may malasakit sa paggawa. Tumanggap ng Red Award, Gold Award, White Award, Green Award at Malasakit Award ang 25 natatanging kumpanya. Our experience for the Board of Jurors, with me as the jury chair of the Good Design Award Philippines, is very inspiring for the reasons that we have so many nominees from all over the Philippines, including the materials innovation. Hinimok naman ng Design Advisory Council ang mga Filipino designers na maging globally competitive upang maipakita at maipagmalaki sa buong mundo ang disenyong Pinoy. And the way we define malasakit is the design's ability to address one of the United Nations Sustainable Development Goals, one or more. And that's why one of our partners in the Good Design Award is the United Nations Development Program. Samantala, ipapadala naman sa Japan ang mga nanalong kumpanya para ipresenta sa Good Design Japan Award ang mga magagandang disenyo ng iba't ibang produkto at serbisyo. This, I believe, is going to inspire other Filipino designers to have the value of malasakit in their design. And as you mentioned, to also incorporate technology in the future because we have to be future forward. Hari Ilagan, UNTV, News and Rescue, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Tagos sa puso ng mga wisher ang bawat eksena sa Send My Love Wish Date concert kagabi sa Smart Araneta Coliseum. Maging ang mga bumidang aktor, ramdam din ang karakter na kanilang ginagampanan. Anila, nag-iwan ng aral ang napanood nilang kwento. Narito ang report ni Gladys Tawabi. Nagsisimula ang pundasyon ng pag-ibig sa tahanan. Ngunit pipiliin mo bang unahin ang pangako sa pamilya o ipagpapatuloy ang hatid na kaligayahan ng pag-ibig? Ilan lamang ito sa mga katanungang tumatak sa mga wisher matapos mapanood ang Wish Date Send My Love. Love or career? Ang bawat wisher ay may kani-kanilang fair share of experience o hugot mula sa napanood na bagong istorya ng wish date. Iba ang naging hatak ng kwento para sa kanila at nag-iwan ng aral sa mga wisher. Lesson na natutunan ko dito sa napanood ko na short film is about love. Siyempre, una yung career ba siya or love? Siyempre, mas pipiliin ko for me, career ang pipiliin ko. And ang gagaling talaga ng mga gumanap. Na-realize ko din na, life is a choice. Take a risk, masasaktan tayo, di ba? It's kind of hard to pick kapag babae ka kasi parang sometimes ina-expect nila na love yung magsasacrifice ka, na iiwan mo yung career mo for love. So, it's a big lesson kasi parang sa akin ay parang
mas pipiliin ko na lang din siguro yung love. Pero sayang, manghihinayang ka sa career. Nothing of what you're chasing matters if you are not happy. Yun yung talagang naging striking sa akin kasi na-realize ko lang din na kailangan natin i-validate yung mga ginogol natin sa buhay kung yun ba talagang pinaka-importante tsaka makakapagpasaya sa atin. Talaga, kamusta? What is it? May sariling takeaway naman ang bawat bumidang aktor mula sa kwento ng Wish Date. Anila hindi lamang sila basta umarte dahil sila man ay ramdam ang karakter at bawat eksena na nagpapakita sa nangyayari sa totoong buhay. Yung karakter ko dito, bilang hindi ako nagkulang sa anak ko, while na buhay siya, pinapakita niya yung pagmamahal niya sa anak niya, yung support niya when it comes sa school, sa lahat. So, nakakatuwa kasi parang ang daming makaka-relate dito sa Wish Date na to. When I was 12, nung namatay yung daddy ko. So, masyado sa... Ako and ngayon, I have 4 kids. So, masyadong attached sa mga anak ko and I have a father figure. Tapos, parang hindi ko kailangan umarte kasi may anak akong panganay na babae. Tapos, same age with Kira, sa role na with Arya. Parang, napaka lapit sa akin ng character. Kaya masyadong emotional pagdating sa mga eksena namin, yung closeness namin. So, very touching talaga yung story. Thank you pa! Good luck, bye-bye. Guys, I relate to Arya because I want to do everything to make my parents proud. I mean, I think, bilang anak, I think that's every child's, want in life to make the parents proud. Don't wait until it's too late. If the moment is there, grab it. Bob, I study so hard, you know this. Mula sa kwento ng Send My Love, natutunan ng mga bumidang aktor na mayroong tamang panahon sa bawat bagay, kaya hindi dapat magmadali at padalos-dalos. Nakaka-relate tayo kay Matt sa part na may gusto tayong tao na hindi tayo gusto kasi may iba siyang gusto sa buhay. Lahat siguro tayo nakaka-relate. But ang takeaway natin doon, I think, is darating din yung right timing para i-pursue mo yung tao niya. Eventually naman, for sure, magiging okay lahat. Makukuha mo yung gusto mo. And yung main story na pinaka tumama sa akin, siguro, huwag tayong mainip for love. Wait for it. Kasi in the right time, darating at darating din yan. Which is yung nangyari nga kay Madison. At finally, nakasal siya with the right person. Are you okay? Yes. Bagaman ito ang acting debut ni Mark Ian Garcia, nakarelate agad ito sa kanyang ginampanang karakter. I've experienced a lot of rejections. Doon ako makaka-relate. Maybe hindi sa love, pero in different aspect of life. Rejection is not something na parang malulungkot tayo. I mean, it's valid to be sad about it, but later on, we'll realize na yung rejection pala natin is redirection to something else. I mean, nakahanda palang mas maganda para sa atin. Sadyang may mga pagkakataon sa buhay na kailangang mamili. Tiyakin lamang na ang gagawing desisyon ay mabuti at hindi ka magsisisi. Mula sa makabagbag damdaming eksena, lalo pang naramdaman ng mga wisher ang bigat ng istorya nang sabayan ito ng mga awiting swak sa bawat emosyon ng short film mula sa mga featured OPM artists. Ang Wish Date ay konseptong binuo ng Wish 1075 at KDR Music House na umaasang mag-iwan ng aral sa bawat tao at patuloy na ipakilala ang OPM. Nahinang sarili ko, paalam sa'yo. Gladys Tuabi, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. At sa ating iiwang salita ng Diyos na ating sandigan, mula sa Book of Ephesians chapter 6 verse 8 na nagsasabi, knowing that whatsoever good thing any man doeth, the same shall he receive of the Lord, whether he be bond or free. Yamang napag-aalaman na anumang mabuting bagay na gawin ng bawat isa
ay gayon din ang muling tatanggapin niya sa Panginoon, maging alipin o laya. Not so good news po sa mga motorista dahil muli na naman magpapatupad ng dagdag singil sa mga produktong petrolyo ang mga kumpanya ng langis ngayong linggo. Sa pagtaya ng oil industry players, 80 sentimos hanggang piso ang itataas sa presyo ng kada litro ng gasolina. 50 hanggang 70 sentimos naman ang inaasahang madaragdag sa kada litro ng diesel. Habang 30 hanggang 50 sentimos naman ang posibleng dagdag singil sa bawat litro ng kerosene. Kaya magpa-full tank na po kayo ngayon bago pa ipatupad ang oil price hike bukas. Ito na naman, Monday 3 weeks na naman. lang sunod-sunod. Kaya di mo masisi talaga na base dun sa mga studies na talagang parang nag-triple yung dami ng nagmumotor sa Pilipinas. Simula nung pandemic yata. Kasi yung kung isipin mo talaga yung fuel economy ng motor, sobrang tipid. 150 lang. Oo, kasi naalala ko lang, kunyari, dumaan ka lang dito lang sa may Quezon Avenue. Dahil nga, di ba, ginagawa rin yung tulay. Napakahaba nung pila. Naisipin mo lahat nung lalampasan mo. Kasi kung kunyari, naka-carousel ka, dire-diretso eh. Kaya makikita mo yung mga dadaanan mong mga sasakyan, ang tagal nilang nakastop dun. Eh kung meron kang sasakyan tapos mag-isa ka lang, parang laking talaga, ang laking lugi sa gasolina, yung ma-stuck ka lang sa traffic ng ganong katagal, lalo na kung hindi ganong katipid yung sasakyan mo, malaking sasakyan pa yung dala mo, tapos mag-isa ka lang. Parang ako yan Hindi ko naisipin. Oo nga, diba? Ang laki, diba? Isipin mo kung mag-isa tapos ang laki ng sasakyan mo. Ang lakas talaga kumain ng gasolina. Kaya ngayon hanggat maaari, short distances lang yung pinupunta ko. Muna ako naglalabas. Kasi sabi ko, ang mahal talaga. Eh ngayon syempre meron akong... May parking pa yan. Oo, may parking pa. O diba? Yun din parang yung parking din, ang taas din ng ng singil nila. Kaya tipid-tipid muna ako ngayon. Oo. Yung iba nga umiiwas na rin sa gala. Tapos talagang natututo na rin talagang mag-commute. Skills din talaga yung pag-commute, lalo na kapag di ka talaga nasanay. Pero kailangan na yun, lalo na kapag ngayon na, syempre, nagtitipid nga, matututo ka na rin talagang humanap ng mga alternatives. Mag-commute as in yung mag-gawin, hindi yung magtatawag sa app Kasi yung mga app na, yung mga ride-hailing app, ang mamahal din magsingil pagka ganito, di ba? Times 3 to times 5 siya nung pag-commute. O, di ba? Mahal. Kaya malaki rin yung babayaran. Baka bago tayo ma-high blood, dito na tayo sa good news. Para naman sa mga Valenzuelano. Level up po ang school kits ng mga estudyante sa Valenzuela City dahil hindi lang po libreng bag at school supplies ang matatanggap nila ngayong school year, kundi po mayroong libreng school uniforms na rin. Wow naman! Bilang tulong po sa mga mag-aaral at magulang, mamamahagi po ang pamahalang lungsod ng 2 sets ng school uniform at balik-eskwela kit sa bawat public school student mula kinder hanggang grade 6. White polo at navy blue shorts or pants para po sa mga uniform ng mga boys. At white blouse and blue plaid skirt naman para po sa mga girls. Samantala, magkaiba naman ang school kit with backpack na ibibigay po sa SPED, kinder to grade 3, sa ibibigay na school kit with backpack para po sa grade 4 to grade 6. At para po sa schedule ng pamamahagi nito, manatiling nakaantabay sa official social media pages ng Valenzuela City. Wow! Nakakatuwa naman to. Wala nang estudyante yung mahihiyang pumasok kasi lumang-luma na yung uniform niya. Hindi na magiging problema, no? Tsaka yung malaking kaalwanan to dun sa mga magulang na nasistress kapag pasukan na kasi mahal din bumili ng uniform. Tapos yung iba, nagpapatahi na lang sila kapag hindi sila nakakabili. Tapos ito, maganda, 2 sets pa. Di ba? May pamalit ka na kinabukasan. Naalala ko nga itong La Verdad Christian College. Di ba? Meron tayong mga ganyan. Bukod sa mga uniforms, libre din ang pagkain. Kasi naalala ko before nung college, dyan ako nag-first year college sa La Verdad Christian College, Caloocan. Kasi meron din tayo sa Apalit, di ba? Kaya yun, naalala ko lang dito. Kasi bukod sa uniform, may pagkain ka pa, di ba? Pati yung mga
May iba pang mga libre, pati tubig, parang dito na nga ako tumira no dati. Sa ano kasi, kompleto lahat, may uniforme ka, meron kang mga iba't iba pang mga libre. Kaya nakakatuwa na halos parehas din kasi dito free uniform. Kasi mabigat din yung kahit sabihin mo na parang pambaon ng mga magulang. Minsan yun kasi yung mabigat din sa kanila. Pero kung may mga libre ng ganito, at least makakalaki na ng kaalwanan nun. Tsaka yung mga school supplies, di ba magkano yung nagagamit na mga second grading, gano'n. Usually, di ba? Hanggat kasya pa. Minsan nga, di ba, ewan ko kung may experience kayo. Hindi, yung mga sapatos naman. Di ba? Yung mga black shoes ng bata. Sabihin sa'yo ng magulang mo, sukatin mo. Kailangan may allowance. Kailangan may allowance para umabot pa. Parang gusto pa hanggang high school pa gamitin yung sapatos. Kaya kita mo parang yung clown yung paa, napakalaki nung sapatos para nga may allowance daw. Na parang yung iba parang dinala yun sa pagtanda na pagbibili ng sapatos, lagi may allowance na dapat kasya to parang hindi mo na alam na lalaki pa ba itong paa ko? Parang hindi naman nalalaki. Tapos bibilhan ng makapal na medyas. Tapos wag-a-adjust din yung medyas through time. Pati yung nilalagay ng mga insoles, di ba? Para sumikip, ganyan pagka medyo. Insoles? Ay, mahal yung mga ganun. Medyas na tutupin mo sa di ba? Mahabang mes tutupin mo sa harap ng ganun, no? True. Pero ngayon marami na ring mura. Online. Marami na. Siguro lang din talaga yung mga wais natin na mga mami. Yan talaga naglalabasan kapag malapit ng magpasukan. Saka yung mga school kits nga, di ba, yung ibang mga, mga notebook, pinaabot nila hanggang 4th grading. True. Yung Tapos tatahiin niya ng mga estudyante kasi mas matibay kapag kasi parang, kung paano nga yung curriculum ngayon, marami bang sinusulat sa mga schools ngayon? Kasi naalala ko dati yung notebooks ko, tinupi-tupi ko ng 1st grading, 2nd grading, 3rd. Tinupi-tupi ko pa. Hindi naman ako umabot doon. Hindi naman nasulatan. Parang konti lang sinulat ko. Minsan may mga subjects na pwede mong pagsamahin sa isang notebook, ganyan. Binder ba? Parang gano'n. Oo, may mga gano'n. Pero tingnan natin kasi yung iba paperless naman na. Ba? Oo. Ito naman, advisory mula sa Pasig City LGU para po sa mga batang lalaki na 9 to 15 years old at nais samantalahin ng bakasyon para makapagpatuli. Pwede na kayong magpa-register sa pinakamalapit na Barangay Health Center sa inyong lugar. Bukas po ang registration para sa circumcision mula Lunes hanggang Biyernes, alas 8:30 ng umaga hanggang alas 3 ng hapon sa mga Barangay Health Center. Maliban na lang kung holiday. Lingguhan po ang pag-post ng schedule ng Operation Tuli 2024 sa Pasig City Public Information Office Facebook page. For this week, narito po ang schedule. Ngayong July 1, ang venue po ay sa Santolan Elementary School para sa mga taga-barangay Santolan. Sa July 3 naman, ang venue ay sa Dr. Sixto Antonio Elementary School para sa Barangay Santa Rosa at Sumilang. Sa San Joaquin Elementary School naman, isasagawa ang Operation Tuli sa July 4. Habang sa San Lorenzo Ruiz Elementary School naman sa July 5. Paalala lamang po mga kasambahay na sa araw ng pagtutuli, kailangang may kasamang magulang o guardian na 18 years old and above ang batang tutulian. So ngayon, ang kailangan yung mga hanggang 15 years old lang ang pwede. Kasi yung nakaraan natin na advisory is kahit anong edad pwede. So ngayon, pang mga kids talaga, kasi nagsa-start na rin magpasukan eh. So at least kahit papano, kung bago magpasukan, natuli na yung mga kabataang lalaki natin, medyo hindi na hassle kapag pumapasok sa school din. Time to heal. Oo, time to heal. Time to heal. Sakit yata talaga yan, di ba? Oo, di ba? Pero yun, take note nila yung mga venues din. Kasi mamaya, di ba, usually parang nakita ko yun sa mga schools. So baka yung mga classmate mo rin kasama mo. May seating arrangement. Sabay-sabay na kayo. Mga tropa mo, di ba? Tropa, di ba? O sabay sila para nagpapalakasan sila ng loob sa ganyan eh. At samahan nga po ng mga magulang kasi di rin sila makakapagpatuloy pag walang kasama eh. Kasi mga mamaya magtotropa sila, nagpunta dun pero walang mga guardian. Mas mahalaga po na nakasunod tayo dun sa requirements. Tsaka naalala ko dati before kasi yung pinsan ko, doktor siya. Kasi ang maganda kasi din sa mga libreng tuli, win-win situation, nakatulong ka na sa mga bata. Tapos yung mga doctors, mga pala sila, usually mga interns. So mga baguhan sila. So parang ayun yung nila. Kumbaga
kumbaga, practice, kumbaga. Pero syempre qualified Trained sila. naman sila. Minor surgery siya, no? Parang ganun kasi siya. Kasi Pero qualified naman sila. Oo, qualified. Mga Kasi lisensyado baka matakot yung mga Natatakot bata. pala, no? Baka kasi parang sila mo kasi pinag-practicean para naman Wala naman yata pinagmunguya ng dyan, bayabas, tsaka Wala. pupukin. Iba. Kaya maganda yung win-win situation. O mas maganda naman yun kaysa naman kung saan-saan pa pumunta na mga hindi naman nag-aral at saka walang lisensya. Kasi di ba may mga ganun talaga na talaga sa mga kunyari sa mga probinsya na parang prefer nila yung gano'n kasi yun yung nakasanayan nila. Parang tradition. Di ba sinasabi nila Doc Joseph din na talagang delikado yung mga gano'n na kahit na ba may mga past na gumawa nun at wala naging problema. Malay mo, ikaw ang matsambahan kung ano pang mangyari doon. Baka sumobra naman yung matanggal sa'yo. Infection din, di ba? Kasi di ba nala dati mga kwento, di ba, na after ng agpalo, tatalon sa tubig. Di ba, isipin mo, ikaw nga lang kapag nagkasugat ka, parang ayaw mo nga madumihan ng kahit anong kahit nga yung tubig gripo, feeling ko baka madumi, ma-infection din eh. Tapos tatalong ka pa sa kung anong body sapa o di ba? Anong infection yung pwede yung makuha doon? Nakakatakot din talaga. Saka wala talaga silang anesthesia sa mga ganun, di ba? Tapos alam ko yung pampatanggal nila talaga ng parang yung panglinis talaga doon. Yung napapanguya sa'yo yung bayabas, yung dahon ng bayabas. Yun yung kwento ng papa ko kasi sa ganun din siya natuli. So papanguyain sila tapos pagkapukpuk lagay agad doon. yung ninuya mo na dahon ng bayabas. Kaya may iba-iba rin talaga di natin sigurado. Mas maganda doktor na yung handle sa mga anak natin. True. Baka matanong ko pa kay Ian. Sige na, basahin mo na. Baka ano pa tanungin ko sa'yo. Ito naman, announcement naman po mula sa Navotas City Government. Pinapaalalahanan po ang mga Navoteño Fisher Folk na magparehistro para sa inyong Fisher Folk ID para makuha ang mga benepisyong nakalaan para sa inyo. Ngayong araw, pwede nang magparehistro ang mga mangingisda sa Barangay San Roque at Daang Hari. Sa July 3 naman, ang schedule ng Barangay NBBS Proper at NBBS Dagat-Dagatan. Sa July 4, maaaring magparehistro ang Fisher Folks mula sa lahat ng barangay sa District 1. Habang sa July 8 naman ang schedule ng mga barangay sa District 2. Para sa mga magpaparehistro, paki-take note po ang mga requirements. Una po ay ang Fisher Folk Registration Requirements, Fisher Folk Form, PhilHealth Form. Pwede nyo pong i-download ang listahan ng mga dokumentong dadalhin sa tinyurl.com/fisherfolkreg2024. Para sa kabuuang detalye tungkol sa Navoteño Fisher Folk Registration, i-check lang po ang official Facebook page na Navoteño Ako. And para sa mga po natin, mangingisda dyan sa Navotas, i-make sure po natin na tama ang mga requirements dahil may mga benefits po tayo na makukuha dyan sa ating Navotas local government. Tsaka nakakatuwa kasi imagine, Navotas, part yun ng Metro Manila. Kasi parang ang hirap isipin na, may mga mangingisda pa rin pala dito sa sa Metro. Sana ma-maintain natin na hindi sila mawala ng mga pinagkukuhanan din nila ng kanilang pinagkakakitaan. Maingatan din natin yung mga natin, bodies of water. Sarap tuloy mamili ng isda. True. Kesa mag-karne ngayon, medyo mahal din kasi ang mga baboy ngayon, di ba? Medyo pricey siya ngayon. So magandang alternative din yung isda, healthy. Fish. Saka ito nga yung sinasabi nila, di ba? Pagka matured ka na, ganyan, dapat ito na yung mga kinakain mo. Or kahit habang bata pa, para mas na-maintain natin yung good health na. True. At ito, good news po para sa mga mahilig sa nature at gustong sumagap ng sariwang hangin dito sa Metro Manila. Dahil open na po ang La Mesa Eco Park sa Quezon City para pasyalan. Libre po ang entrance fee para sa mga QC residents. Dalhin lamang po ang Q Citizen Card or any government ID kung saan nakalagay ang inyong QC address. May entrance fee naman po ang mga non-QC residents, pero ito ay 20 pesos lang naman. So mura lang po itong mga kasambahay. Pero hindi po lahat ng nasa loob ng park ay libre dahil may mga facilities po dito na mayroong additional fee. So magdala na lang po kayo ng extra money. Para sa mga gustong pumunta, kailangan nyo pong mag-reserve ng slots sa www.manilawaterfoundation.org. I-click lang po ang La Mesa Eco Park bird icon para ma-redirect kayo sa microsite. Pagkatapos po sagutan ng form, may ipadadalang confirmation sa inyong mga email.
Ipakita lamang po ang confirmation email kasama ang inyong valid ID kapag bibisita na sa park. At 1,000 reserved slots po ang i-accommodate kada araw at bawal po ang walk-in. Yun ang nga kanina sabi ko, pwede kaya walk-in? Bawal. Oo, mas Pero maganda to, no? Kasi parang, eto ba, alam ko ito yung sinara muna para ayusin. Tapos ngayon, bukas na nga siya. Kaya parang nakakatuwa kasi dito sa QC, bukod sa Quezon Memorial Park, eto, meron tayong La Mesa Eco Park na pwede nating puntahan. Actually, ang ganda nga talaga dyan, marerelax. Nakapunta ka? Oo, kasi dati kapag malungkot yan si mama, yan pupunta. Matagal na. Kailan pa ba? Bago pa mag-pandemic yung huli naming punta dyan. Kasi nagsara na yan sinara nila nung pandemic para maayos. Pero ang ganda niya yan. Mas pinaganda pa ngayon kasi may mga ganun ng klaseng activities sa loob pala. Ingatan natin yung mga ganyang mga lugar natin na baga yung nature, na bigay sa atin ng nature talaga. Diba? Hindi natin hindi natin maibabalik yan kapag nasira yun, mahirap yun. Kasi kumbaga nature heals itself talaga. Hindi mo naman yung man-made na ginawa mo, hindi mo marireverse. Kaya dapat alagaan natin. Tulad na lang nito, no? Isa sa pinagmamalaking natural wonders ng Pilipinas ay ang Chocolate Hills na matatagpuan sa lalawigan ng Bohol. Pero alam nyo ba na ito ay diniklarang isang protected area ng pamahalaan para mapanatili ang natural na anyo nito at mapangalagaan? Balikan natin ang pangyayaring ito sa ating Today in History. July 1, 1997, sa araw na ito ay inisyu ni dating Pangulong Fidel V. Ramos ang Proclamation No. 1037 na nagdedeklara sa Chocolate Hills sa Bohol Province bilang isang protected area. Ang Chocolate Hills ay isang napakagandang geological formation na pinaniniwalaan ng mga geologist na nabuo sanhi ng limestone weathering, pagputok ng bulkan at paglindol sa dagat. Ito ay bumibilang ng mahigit 1,700 burol at may taas na mula 30 hanggang 50 metro. Ang mga burol ay nakakalat sa mahigit 50 square kilometer area na sakop ng mga bayan ng Carmen, Batuan at Sagbayan. Dahil sa kahangahangang anyo ng Chocolate Hills ay mahigit 1 milyong turista ang dumadayo sa Bohol taon-taon upang ito ay makita. Ang popular na tourist destination na ito ay itinalagang National Geological Monument noong June 18, 1988. Upang higit na mapangalagaan ang isa sa natural wonders na ito ng Pilipinas, ay idineklara itong protected area noong 1997. At noong 2023 ay naitalaga ang isla ng Bohol bilang kauna-unahang Global Geopark ng UNESCO sa Pilipinas. Ngunit sa unang quarter ng taong 2024 ay naging sentro ng balita ang isang resort na iligal na naitayo sa Chocolate Hills. Marami ang nabahala sa pangyayari dahil sa pagkasira ng natural na tanawin ng isa sa protected area ng bansa. Bukod dito ay naniniwala ang iba na maaaring makaapekto ang sitwasyon sa kalagayan ng Chocolate Hills na hanggang sa kasalukuyan ay nasa tentative list ng UNESCO World Heritage Site. Ang napakagandang chocolate hills. Kwento mo. Kasi isa talaga yun, sabi ko kapag pupunta ako ng Visayas talaga, unahin ko ang Buhol dahil sa Chocolate Hills. Kasi di ba inaaral yun nung elementary, yung nilalagay doon. Kinokoloran ko pa yun. Tapos anong color? Kasi di ba may time talaga orange siya, brown siya, tapos may time na green. Tapos nung pumunta ako, green talaga siya. Sobrang ma-appreciate mo talaga siya. Kasi sobrang dami talaga ng mga hills. Pag tumingin ka sa taas, pag galing ka nasa taas tumingin ka sa taas? Pag nasa taas ka, tapos tumingin ka talaga dun sa paligid, talagang wala kang ibang makikita, puro mga hills lang talaga siya. 360? Oo, as in talagang 360 tapos talaga siya. As in sobrang hanggang sa pinakadulo ng makikita mo may mga hills pa rin. Hindi siya yung parang putol na ganun. Doon sa lugar na namin na kung saan namin siya tinignan, napakaganda niya. Hindi mo ma-imagine ngayon kung paano siya ginawa, paano nangyari may ganun. Kaya kapag magbibisita rin talaga kayo sa isa yan sa mga isasuggest ko talaga Bohol. Kasi mapa-air, mapa-land, tsaka mapa-bodies of water, talagang ang
pagsama ng buhok. Pero nung nadaanan mo yung burol, matataas ba siya na parang nakakalula? 50 meters doon, tama ba? 50 meters Kasi yung mismong lugar kung saan kami... Maliit na burol, di ba? Ah, Saan iba-iba kami, yung size ano? niya, iba-iba yung- Oo, pero yung, kung makikita mo naman siya kung ikaw ang titingin, parang feeling mo iisa lang siya. At Dahil 15 oo, yan. malalayo naman din yung agwat din. Pero yun nga kasi nasa 1,700 pala kasi yung mga Dami burol pala. na yun, yung mga hills na yun. Kaya sabi nga ni Tini, madami daw siya. Tsaka actually parang 4 na barangay yun na nasasakop. Okay. Tapos yung Malaki. binanggit dito sa AVP natin, yung ang medyo naging Oo, isolate lang trending 3 months yan. ago, no? Yung sa Captain's 3 months lang ba? Oo, ngayong Captain's Peak taon. Resort. Kasi nga 'di ba summer, tapos parang nakita ng mga netizens na ay bakit may resort na nag-ooperate dito sa gitna mismo ng ng mga burol. Eh yun pala kasi itong private property nila na to, na-obtain nila to noon pa. Kasi sinabi naman din kasi noon na meron na daw, before pa nung proclamation na to, meron ng mga may-ari ng mga lands Yun dito. lang. Kaso nga lang, ang hindi daw maganda kasi na ginawa din sa Captain's Peak, hindi sila nakapagbigay ng ECC, Environmental Compliance Certificate, na ini-issue ng DENR. Though meron silang mga permits, mayor's permit, business permit, pero wala sila ng ECC. Na yun talaga yung pinakakailangan para makapag-operate ka ng isang activity or kahit na anong development sa natural monument na katulad nitong sa Bohol. Oo, tsaka hindi siya yung area talaga na alam mo na pinupuntahan ng turista eh. Talagang gitnang-gitna kasi siya. Kasi may area talaga na hanggang dito lang yung mga turista. Yung sa kanya kasi talaga, parang nandun na sa parang nasa pinakagitna. Hindi siya yung pinakalugar talaga na, dito lang yung protected natin, hanggang dito lang talaga dapat yung mga turista. Kaya siguro na-alarma rin yung mga tao. Kaya nyo ngayon nilagay sa bill, yung nilagay na dun yung resort. Kasi diba nasa likod ng pera natin. Kaya nga eh. Ako kasi di pa ako nakakapunta ng Bohol. Nakapunta na ako ng Bohol, kaso wala naman time para mamasyal at mapuntahan yung mga ganong mga lugar. Kaya ako naisip ko tuloy, sana pag may time na makakapagpasyal na ako, no? Kasi Pilipinas, hindi ko pa talaga nalilibre. Sana ganun pa rin talaga yung, kumbaga kung ano yung mga naaalala natin ng mga elementary tayo na nag-aaral tayo. Di ba pagka dinidescribe yung Chocolate Hills, ganyan, na ganito yung itsura. Sana pagka dating ng mga time na pwede na tayo mag-travel talaga, marami tayong oras. Ganun pa rin yung itsura. Kung ano yung mga naaalala natin. Kasi parang feeling ko nakakalungkot kung kunyari, pagdating nung time na meron ka ng opportunity, tapos pagkakita mo, iba na itsura, may mga slides. Parang ganun. Parang di ba? Tapos paano mo pa siya ma-share the future generations na eto ganito yung itsura niyan. Kaso makikita na lang nila sa mga pictures na lang. Ako kasi parang iba pa rin talaga yung dating sa akin kapag personal ko, actual ko nakikita kaysa sa pictures. Although, okay naman, makikita mo siya sa pictures, pero kaya minsan kapag may mga events, parang may mga, ano ba tawag doon? May mga time na, kunyari, events ka, tama. Hindi ako, nakakalimutan ko mag-picture, hindi ko naaalalang i-capture yung the moment. O parang talagang ninanamdam ko yung moment na yun, na nandun ako na tinitignan ko siya actual. Kaya nga gusto ko may makasama, di ba napag-usapan natin last time, para may magdo-document. Although masaya naman may magdo-document talaga eh. Pero ako parang pagka tinitignan ko sa picture, iba na eh. Mas vivid kumbaga para sa akin yung memory ko. Kapag iniisip ko siya, mas gusto ko yung kaysa yung pagka tinignan ko sa phone, parang hindi ganito yung pagkakaalala ko. May ganun ako nangyayari. Pag tinitignan ko siya sa phone ko, parang iba yung pagkakaalala ko pagka ina-imagine. Yung pagka-picture mo sa sarili mo. Iba yung ano ko sa kanya. Iba yung tingin ko sa kanya sa imagination. Kaya sana nga, maprotektahan natin lahat ng mga lugar natin dito sa Pilipinas. Sana ma-preserve, no? Kasi naalala ko din nung bata tayo, di ba sa mga libro ko, yung Chocolate Hills, ganyan. Sana ganoon pa rin natin siya makita. Na hindi na siya baka gawin kasing subdivision, di ba? Bumisita na kayo. Bumisita na kayo. Ang ganda talaga niya. Sobra yung nakikita ko sa picture before, parang naano niya yung expectation ko. Pagdating ko dun, parang lalo mong mas ma-appreciate na, grabe ang Diyos, no? Ganito siya gumawa. Napakaganda talaga ng Chocolate Hills. Hindi kayo magsisisi pag pinuntahan. Yan yung mga Chocolate Hills, 100 Island. True, di ba? Yung mga falls.
Oo. Tsaka kasi sa po. Chocolate Hills din, dapat mapangalagaan talaga. Kasi nasa tentative list siya para maging World Heritage Site. Nung nalaman kasi Tentative pa yan? Oo, tentative, nasa tentative list. Actually, meron tayong 25 sites dito sa Pilipinas na Candidate? nasa tentative list para maging part ng World Heritage Site. Di ba nagkaroon nga ng resort. Kaya isa rin yun sa mga ikibinahala ng mga tao doon. Nabulol ako doon. Pero yun nga, sa mga issue, ikinabahala. Yung ikina-worry ng mga tao. Kaya sana ma-preserve kasi nasa listahan tayo para maging World Heritage Site yung Bohol, yung Chocolate Hills. Kaya ito Sarap talagang gumala. Talagang it's more fun in the Philippines. Eto naman, no? Dito na tayo. Nakakita na ba kayo ng actual na nagsasaka? Oo naman. Kayo nakapag-try ba kayo? Sa amin sa Bicol. Field trip ang aking mga lolo't, lola. Ako parang from afar, kapag ka dumadaan sa mga, sa expressway, ganyan, may mga nakikita ko nagtatanim, ganyan. Meron kasing agriculture, ang hirap, farm sa Bulacan. Nahihirapan ako, guys, dito sa Bulacan, na hindi lang basta itinuturo, kundi pwede ring iparana sa'yo kung paano maging magsasaka. Pero bukod sa actual experience sa pagsasaka, ano pa ba ang ibang makikita rito? Alamin natin sa trip ko to. Naghahanap ba kayo ng quick escape? O lumanghap ng sariwang hangin sa kabukiran? Tara na at samahan nyo kami dito sa isang kilalang agricultural farm sa Pulilan, Bulacan. Good morning kuya at mga kasambahay! For today's video, samahan nyo akong sariwain ang nakaraan at balikan ang pamumuhay noong unang panahon dito sa kabukiran ng Pulong Kabyawan. Tara! Pagpasok mo dito, bubungad sa iyo ang malawak na palayan. Mararamdaman mo na ang malamig na hangin at matatanaw mo ang lumang kubo na pahingahan ng mga magsasaka. At para maranasan mo ang buhay sa bukid, try nating sumakay sa ating pambansang hayop. Kaunting trivia muna tayo mga kasambahay. Alam nyo ba na ang mismong Pulong Kabyawan ay matatagpuan sa gitna ng isang hugis puso na lupain na may kabuoang 37 ektarya sa Barangay Inaon, Pulilan, Bulacan. Ito ay orihinal na bahagi ng 100 ektaryang lupa na itinatag noong 1853 ni Cabeza de Barangay Esteban Alto. Para talaga tayong nag-time travel in backwards nung simple pa lang ang pamumuhay ng mga Pilipino. Isa sa mga may experience mo dito sa Pulong Kabyawan ay ang pagbabayo ng palay. Mahirap rin pala, no? Nakakangalay. Kaya saludo ko sa mga magsasaka natin. Isipin mo, kahit bilad sila sa araw sa pag-aani, pati dito kailangan pa rin ng tiyaga. At syempre, matapos bayuhin ng palay, ay tatahipin naman ito upang maalis yung ipa. At nandito rin yung mga lumang kagamitan, tulad nitong traktora na ginagamit nila sa pagsasaka at itong kalesa na ginagamit nila bilang sasakyan. Ilan sa nagiging bisita dito ay mga estudyante at mga turista na galing sa iba't ibang lugar. Isa sa mga objective ng farm ay maipakita na noon ay hindi pala ganun kadali bago mga pagsaing.
Puntahan naman natin ngayon ang tahanan nila Lolo at Lola. Ang lumang bahay kung saan makikita natin ang mga sinauna at makasaysayang istruktura na gawa pa ng ating mga ninuno. Ang presko dito mga kasambahay. Sa laki kasi ng bintana, talagang papasok ang masarap na simoy ng hangin mula sa kabukiran. Makikita nyo dito ang mga lumang kagamitan, gaya ng mga muebles, mga gamit noon sa kusina gaya ng banga, makinilya o typewriter. Meron din ditong sungka na tunay na nakakalibang kapag nilaro mo. Para naman sa mga mahilig sa paintings and vintage photographs, meron din yan mga kasambahay, featuring Museo Pulong Kabyawan. Ating pagmasdan ang mga natatanging katangian ng mga Pinoy at kaugalian natin sa mga obra at larawan dito. At syempre, para sa nakakapagod na experience sa kabukiran, dadalhin naman namin kayo sa Kapet Bahay, ang lugar kung saan sikat ang kanilang pambatong kape at masarap na minandal. Halika na, tayo'y magmeryenda. At kung gusto nyong pumunta dito sa Pulong Kabyawan, just inquire in their page for more info at exact location. Sana nag-enjoy kayo sa ating adventure for today. Hanggang sa muli mga kasambahay. Paalam! Ganda ng mga ganito kasi open din sila para sa mga group na pwedeng bumisita tapos magsasaka ka sa agricultural farm. Yan. Sabi ko na ng tama, nakabawi na. Saka maganda na makasama rin to sa mga parang field trips sa mga schools, 'di ba? Kasi para ma-appreciate at ma-realize ng mga kabataan kung gaano kahirap din yung trabaho ng mga magsasaka. Tapos yung para matuto sila na hindi madali ang pagsasaka at yung kinakain mo dapat pahalagahan mo, ubusin mo, lalo na yung pagdating sa bigas. Though ang dami talaga nating mga farm dito sa Pilipinas, pero dahil nga tayo yung isa sa mga malalakas mag-consume nito, nag-i-import pa talaga tayo. So maganda na ma-experience din to ng mga kabataan para alam nila at ma-appreciate nila yung ating mga magsasaka. Saka alam natin yung worth ng extra rice natin, di ba? True. Alam natin, ay ito pala yung pinagmulan, ito pala yung proseso. So, hindi lang din biro. At saka, dito natin mas masusuportahan yung sariling atin, di ba? Kasi nag-i-import pa tayo ng mga bigas, di ba? Meron tayong kinukuha from other countries. Pero dito natin ma-appreciate na pwede nating suportahan yung mga magsasaka natin. Ako masasabi ko, na-try ko rin yan pag gaganyan, ha? Tanim. Oo. Pero bata pa kasi ako noon, nakasakay ka lang sa kalabaw habang nag-aararo. Yung gano'n, nakasakay ka lang doon. Tapos yung magtatahip, kasi kapag dun sa Bicol, yun hindi pwede na wala kang ginagawa, di ba? So, yun ang trabaho ko, magtanggal ng mga bato dun sa bigas, bago siya isaing, ganyan. Tapos nakapag-kopra rin ako. Yung mga niyog, kumbaga pinatry din talaga yan sa amin nung kabataan namin. Para kapag, alam mo yun, ma-appreciate mo yung hirap din na pinagdadaanan ng mga, mga farmers. Kaya talagang saludo ko sa mga farmers. Kasi yung mga lolo't lola ko rin talaga, sila nagtatanim din. Ako din yung mga kamag-anak namin sa Arayat, Pampanga. Kaya kami parang, nung nabubuhay pa din ang lolo ko, at kahit ngayon, sinusupply sa amin ng mga bigas, galing din sa mga kamag-anak namin, dun sa, nila, sa sakahan. True. Kaya nakakamiss yung mga bigas na galing talaga sa mga sakahan talaga. Organic talaga.
Rice. At gaya naman, transfer naman tayo. Ibang topic naman ang pag-usapan natin. Kapag dumaranas tayo ng hirap o nagkakaroon tayo ng mabigat na karamdaman, ang palagi nating pinagkukunan ng lakas ay ang ating pamilya. Pero bukod sa pamilya, may iba pang pangunahing nagbibigay ng lakas at ginhawa sa ating bida dito sa Kristiyano Drama na na-diagnose na may sakit na leukemia. Kung kanino niya inilalagak ang kanyang tiwala, panoorin natin. when I feel fear.
I am in pain. And tears overflow when there's nothing you hear, and things are unclear when you can't seem to stand and no one's around. I always make it to a point to sing to God. Everyone is gone. Kneel down and pray, 'cause He's always there. He knows your heart. Don't go astray. And it is very effective. 'Cause He always cares. Never lose hope. He'll show you the way. Just kneel down and pray. I am relieved. So just kneel down and pray. When you're feeling so tired with fears. Na kayo'y mangag-usapan ng mga salmo at mga imno at mga awit na ukol sa Espiritu na nangag-aawitan at nangagpupuri sa inyong mga puso sa Panginoon. Efeso 5:19. There's something you should know. Gandang reminder din na sinabi niya whenever na nakaka-feel siya ng fear, in pain, no, kumakanta siya sa Diyos. Kasi syempre, di ba, pag nakakaramdam din tayo ng mga balisa, ganyan. Kapag umaawi tayo sa Diyos, nakakaano siya eh. Kumbaga, nakakawala din ng bigat, ng pakiramdam. Kaya magandang ano rin to, paalala sa atin na kapag may mga pinagdadaanan tayo, huwag natin kakalimutan pa rin ang Diyos. Bukod sa pamilyang pinagkukunan natin ng lakas, pagkunan din natin ng lakas, yung pag-asang binibigay sa atin ng Diyos and knowing na hindi niya tayo pababayaan. Diba? Oo. Saka yung huwag natin, kumbaga parang dapat marunong din tayong lumapit dun sa mga kapamilya natin na magsabi tayo kapag may pinagdadaanan na tayo para matulungan din nila tayo. Kasi kung hindi natin sila sasabihan, di ba minsan din kasi, hindi naman nila malalaman kung may pinagdadaanan din tayo. Pero tayo rin, kung tayo naman may nakakasama tayo na alam nating hindi maayos yung nararamdaman, dapat marunong din tayong mag-observe. Marunong din tayong mangumusta. Kasi meron naman, aminin natin, meron tayong mga kaibigan, meron tayong mga kakilala na hindi naman mahihain sila, hindi sila lalapit kapag nangangailangan sila. Kaya dapat talaga marunong kang tumingin din doon sa mga tao na alam mong kailangan din ng tulong, di ba? Para ikaw na mismo yung lalapit sa kanila, ikaw na yung mag-aabot nung pwede mong magawa para makatulong sa kanila. Kasi di ba mga kasambahay, kapag tayo ay nagtutulungan, mas malaki at mas marami ang ating magagawa. Kaya isa pang kasunduan ang muling nalagdaan sa pagitan ng MCGI, UNTV at PNP para maabot ang mas marami pa nating mga kababayan na nangangailangan. Sa pagkakataong ito ay magiging kaisa ng MCGI at UNTV ang Quezon Police Provincial Office para sa pagsasagawa ng charity work sa lalawigan ng Quezon. Pero bago ang katuparan ng kasunduan ay una muna nating pinaglingkuran ang mga kawani ng QPPO. Panoorin natin ito. Very grateful and thankful po kami na kayo po ay pumasyal dito. At higit sa lahat na pinasaya niyo po kami at nag-serve po kayo para sa amin, hindi kami yung nag-serve para sa inyo. Sigurado ako, bata pa lang kayo, kilala niyo ang ating bisita. And all of us, walang pulis po na hindi po nakakakilala sa inyo. Nakagisnan na po namin na pag sinabi niyo pong Brother Daniel Rason, yan po ay kaakibat, ay kakampi at tagapagtanggol ng kapulisan, lalong-lalo na sa mga gumagawa ng mabuti. Pinagdadaanan ng PNP, bihira po yung katulad nyo na nakaka-appreciate pa rin at handang tumulong po sa buong kapulisan po.
So, before po namin lisanin ang conference room na to, yung pong moral namin is mas tumaas po ngayong umaga. Salamat po. And this day, para po sa inyo, inaalay namin sa inyo. Tanggapin nyo din po ang aming taus-pusong pagpapasalamat, pagkilala sa inyong mga pagsasakripisyo. Sa isang maliit na paraan, naiibig po namin na kayo din po ay mapagsilbihan. Kami po sa Members Church of God International o MCGI, ngayon po na ako'y isang maliit na tagapaglingkod sa kanila. Ang prinsipyo pong daladala namin ay gumawa ng mabuti sa lahat. Dahil ang sinasabi nga po noong nasa 5:14 ng Galatians, ang kautusan na uuwi sa isang salita. Sabi, iibigin mo ang inyong kapwa na gaya ng inyong sarili. Ang lundo po ng ating mga pagsisilbi sa Panginoon, ang una sa lahat, iibigin mo ang Diyos, ang sabi sa Matthew. Buong puso mo, ang sabi dyan sa 37, buong kaluluwa mo, buong pag-iisip mo. Ito ang dakila at pangunang utos. Pero ang ikalawa na kagaya nito, yun pong pag sinabing katulad nito, yun yung kapareho nung ibigin mo ang Diyos ng buong puso mo. Ibigin mo ang iyong kapwa na gaya ng iyong sarili. At ang prinsipyo po namin, ang pag-ibig hindi naman sinasabi lang. Sabi po doon sa 1 John 3:18, huwag tayong umibig ng salita o ng dilaman, kundi ng gawa at katotohanan. Na bilang mga miyembro ng Pambansang Pulisya, kayo naman po ang aming mapagsilbihan na mauna. Kaya po ang araw na ito ay dedicated sa inyo at sa inyong pamilya. Masigabong palakpakan bilang pagpapasalamat natin kay Kuya Daniel Rason sa MCGI, sa UNTV at sa lahat ng kawani nila na naririto ngayon para po makapagbigay tulong sa atin, lalong-lalo na sa pagtaas ng moral ng ating tropa. Muli, maraming salamat po at saludo po kami sa inyong lahat. Bagamat hindi namin matanggal, Kuya Daniel, masabing share. Yun pong pagtatawag namin share po sa inyo ay yun po ang pinakamataas, kapareho po ng saludo, pinakamataas po na pag-appreciate nyo sa nagawa ninyo sa aming mga kapulisan. Yung pagkilala nyo sa mga magandang nagawa ng ating kapulisan, yung pag-amplify nyo sa mga aktibidad o sa mga good deeds na ginagawa ng ating mga kapulisan ay napakalaking bagay po. At saka sa kawani naman at bumubuo ng MCGI, maraming salamat din po dahil yung efforts nyo nito ay overwhelmed kami kanina. Inaasahan namin yung two-way, yung inaasahan namin sana usapan kanina. Kaya lang, more on naging one-way. Napakalaking ako mismo. 28 years in service na, bihira o halos masasabi ko, ngayon nga lang ako makakita ng ganyan na yung dumating na grupo, personalidad na magbibigay ng tulong o kolaborasyon ay nakita natin, ramdam namin yung walang bahid, dungis na pakikipagkapwa-tao, yung pagtulong sa kapwa. Kaya saludo po kami ang buong Quezon PPO kay Sir Kuya Daniel Rason at sa bumubuo po ng MCGI. Po, very grateful and thankful po kami na kayo po ay pumasyal dito at higit sa lahat na pinasaya niyo po kami at nag-serve po kayo para sa amin, hindi kami yung nag-serve para sa inyo. So, yun po, nagpapasalamat po kami sa lahat ng tulong nyo, sa blessings, at naniniwala po ako na ang Lord ang magbibigay, ang magbabalik ng mga blessings. Tuloy-tuloy po ito. At kami po sa aming bahagi, mga tao din po kami nagkakamali.
we recognize that as well. At ang amin po ay hanapin kung ano ang mabuti at laging maging supportive sa lahat ng mga kabutihan na ginagawa ng ating mga kapwa-tao. Kaya once again, allow me in behalf po ng members ng Church of God International as well as ng pamunuan po ng UNTV na magpasalamat sa inyo at siguraduhin sa inyo nakakampi nyo kami sa lahat ng mabuti. To God be the glory po. Salamat. Basta gawang mabuti kakampi no, ng ating mga kapulisan ang Members Church of God International. Kaya salamat po sa Diyos. Alright, this time we would like to thank Adlaon Optical. Visit their branches in Baliwag, Bulacan at Super 8 Warehouse and beside Kong Pancho. They also have a branch at Aliw Complex, Calvario, May, Kawayan City. You may also reach them at 0922-878-5911. And Dr. Joseph Lee would like to thank Genesis Organic Spirulina. Ito ay isang uri ng superfood na siksik sa protina, vitamins at antioxidants na kailangan ng ating katawan. Ito ay 100% organic and natural at walang malansang amoy kaya sigurado kang high quality. Sigurado may complete nutrition ka everyday with a trusted superfood, Genesis Organic Spirulina. For increase in orders, contact 0977-688-5730, also available online and selected Mercury drug outlets. And thank you, Natural One Salon, for making my hair healthy and looking great. Alam niyo ba mga kasangbahay, sila lang ang one and only hair salon in the Philippines that offers no harsh chemical treatments, 100% all organic, and natural hair color options at walang haircut for women. You can check them out at Natural One Salon on Facebook and other social media platforms. Natural One, ang number one. And also, we would like to thank Lendeson Gas Corporation, your partner for all industrial and special gases needs. Their other products include regulators, welding and cutting outfit, centralized supply and manifold system, and pipeline installation. For inquiries, please contact them at 8824-0867 and 8824-9360. Good morning and thank you, Bella Skin Beauty Lounge. They are located at 17 Scout Ibardalaza Street, Diliman, Quezon City. For appointments and inquiries, you may call them at 0916-288-0308 or message them on their Facebook and Instagram at bellaskin.qc. Thank you po, Ms. Ann Cruz, and to all the staff of their QC branch. Stop wishing you had great skin and get it. Relax and let Bella Skin Beauty Lounge take care of your skin. And gusto lang din po namin bumati ng Happy birthday, Doc Janice Rivera! Miss you, Doc! May sisend ako mamaya kay Doc. Ayan mga kasambay, maraming salamat po ulit sa lahat ng mga nanood sa atin simula kanina sa ating Rise and Shine segment with Kuya Daniel. Bukas, magkita-kita tayo muli, God willing, dito lamang sa Good Morning, Kuya!